Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1046 hanggang 1060. Kabanata 1046. Hindi mapabulaanan ni Rowan ang sinabi ni Jasper. Napuno siya ng panghihinayang ngayon. Ang JW Real Estates ay isang kumpanyang kinikilala sa industriya para sa mahusay na pagtrato nito sa mga empleyado nito. Bilang Vice President ng Waterhoof City Branch, ang sweldo niya ay 1.5 beses na mas mataas kaysa sa iba na may parehong posisyon sa ibang mga kumpanya. Hindi pa banggitin, nagbigay din ang kumpanya ng taunang dibidendo, bayad na bakasyon, libreng medical insurance para sa pamilya ng kanilang empleyado, 2 bakasyon sa ibang bansa, tulong sa pabahay, at isang educational support plan para sa mga anak ng empleyado na makapag-aral sa Waterhoof City. Ang mga ito ay mga benepisyong ibinigay lamang ng mga nangungunang internasyonal na negosyo. Walang kumpanyang nagbigay ng mahusay na pagtrato gaya ng JW sa loob ng bansa. Sa kabila nito, nawala sa kanya ang lahat. Mr. Lane, please give me one more chance, pakiusap ni Rowan kay Jasper na may kaba sa boses. Mukhang biro lang ba sa iyo ang sinabi ko? Isang pagkakataon. Karamihan sa mga bagay ay hindi dumarating na may pangalawang pagkakataon o pagkakataon na magsisi. Ito ay isang isyo sa iyong profesional na saloobin. Paano kita bibigyan ng isa pang pagkakataon? Let's take a step back and say that I hypothetically did give you chance, tapos dapat din ba akong magbigay ng chance sa iba na nagkakamali din in the future? Paano ang kumpanya ay dapat na gumana ng ganoon? Lalong namutla ang kutis ni Rowan nang marinig ang sinabi ni Jasper. Mr. Lane, paano kung tabyusan ko ang aking mga kasalanan? May gagawin akong report. Naikuyom ni Rowan ang kanyang panga at biglang nagsalita. Napakunot ang noo ni Jasper at tumingin kay Rowan bago nagtanong, sino ang iniuulat mo at tungkol saan? Napakahalagang bagay na ito, kaya umaasa akong makakausap kita ng mag-isa tungkol dito, Mr. Lane. Matapang na wika ni Rowan. Sinulyapan ni Jasper ang lahat ng nasa kwarto, lalo na ang 2 pang vice-presidente. Tila natarante sila, at walang bakas ng takot o gulat sa kanilang mga mukha. Lahat ng iba ay na-dismiss, kinawayan sila ni Jasper. Hindi kasama sina Jasper at Rowan, lahat ng iba sa meeting room ay tumayo at nag-file. Bagamat wala silang ideya kung ano ang IR report ni Rowan, alam nila na kailangang maging napakalaking bagay kung sa tingin ng lalaki ay ililigtas nito ang kanyang buhay. Sa makatuwid, lahat ng umalis sa pansamantalang silid ng pagpupulong ay hindi maipaliwanag na nakaramdam ng panginginig sa kanilang likuran. Agad nilang sinubukang alalahanin kung may nagawa ba silang makasasama noon. Kasabay nito, lumingon si Jasper kay Rowan at sinabing, tayo na lang ang natitira, kaya sige sabihin mo sa akin kung ano iyon. Nagpatuloy si Jasper nang makita niyang nag-aalangan si Rowan sa tila hindi pagkakaunawaan sa sarili, huwag mong isipin ang pakikipag-ayos sa akin. Walang paraan upang patuloy kang magtrabaho para sa kumpanya. Ngunit kung ang iyong impormasyon ay mahalaga at sapat na maaasahan, bibigyan kita ng isang halaga ng pera sa aking pagpapasya. Nagngangalit si Rowan. Alam niyang malinaw ang paninindigan ni Jasper sa usapin. Walang paraan upang bumalik siya sa pagtatrabaho sa JW Real Estates, kaya maaari rin siyang manirahan sa pangalawang pinakamahusay. Masarap umalis na may dalang pera sa kanyang mga bulsa. Kung tutuusin, lagi siyang makakaalis kapag nailabas na ang sikreto. Nagkaroon ng kasaganaan ng mga lugar para sa kanya upang higit pang umunlad, tulad ng Cavern City o Swallow Capital. Hindi kailangang matakot na maging target ng paghihiganti. Nang makapagdesisyon na si Rowan, agad niyang sinabi, isang kumpanya sa Waterhoof City ang talagang dumating sa akin kanina, halos pagkatapos kong magtrabaho dito. Gusto nilang ibigay ko sa kanila ang lahat ng data sa plano ng pagtatayo ng skyscraper. Kasama ang paggawa, materyales, at disenyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1047.
Hindi lang yon. Sila ang nagpakalat ng chismis kung paano bad vibes ang construction site namin. Sa nasabi ko, parang gusto nilang salakayin ang construction site at ihinto ang pagtatayo ng buong gusali. Ni-reject ko sila noon, pero hindi ko alam kung sino ang sunod nilang kinontak. Gayunpaman, sigurado ako na may nasuhulan para magtrabaho para sa kanila. Nakipag-ugnayan kasi sila sa akin noong nakaraang araw at sinabing may gagawin silang insidente sa construction site. Sinabi nila sa akin na wala akong kailangang gawin, ngunit pumikit na lang sa mga nangyayari dahil may ibang gagawa ng maruming gawain para sa kanila. Kasama ang nangyari sa site ngayon, pinaghihinalaan ko ang tagapamahala ng proyekto. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at tinanong si Rowan, kaya nagpa siya kang maglasing at magsaya sa duty room kahapon. Agad na sumagot si Rowan, nagpapasalamat ako na pinahahalagahan ni G. Tucker ang aking trabaho. Maaari akong kumilos ng mataas at makapangyarihan ngunit hindi ko pa rin lubos na nalalaman ang aking mga kalakasan o pagkukulang. Nagkataon lang kahapon na dumating sa Waterhoof City ang ilang matandang kaklase ko. Ilang taon ko na silang hindi nakita at kailangan ko silang i-welcome, pero hindi rin tama na umalis ako sa duty room habang nasa shift ako. Kaya, sa halip ay tinanggap ko sila sa duty room. Hindi sinang-ayunan ni Jasper ang paliwanag ni Rowan bago siya muling nagtanong. Bakit mo pinaghihinalaan ang project manager? Ang tagapamahala ng proyekto ay hindi lamang ang may kakayahang magplano ng mga bagay na ito sa lugar ng konstruksyon. Paano naman ang security officer? O kahit ang construction foreman o ang general contractor? Maraming tao ang maghahinala. Mapait na tumawa si Rowan at sumagot, Mr. Si Lane, naghukay ako ng konti at nalaman ko. Bagamat ang manager ng proyekto ay medyo may kakayahan, siya ay isang taong nagsusugal. Siya ay may malaking utang na dapat bayaran at ang mga nangongolekta ng utang ay talagang pumunta sa lugar ng konstruksyon upang hilingin na bayaran niya ang mga ito sa higit sa isang pagkakataon. Ang mataas na sweldo ng kumpanya ang tanging sumusuporta sa kanya at pumipigil sa kanyang mga debt collector na patayin siya. Gayunpaman, bigla niyang nabayaran ang lahat ng kanyang mga utang noong nakaraan. May pera pa siyang pambayad ng buo sa pabahay ng kanyang anak sa Waterhoof City, pati na rin ang pagbili ng kotse na nagkakahalaga ng higit sa 200,000. Maliban na lang kung nanalo siya sa loto, hindi dapat kumita ng ganoon kalaki. I don't know for sure kung may nasuhulan din, but this project manager have to be one of them. Obvious naman talaga kung susuriin mo lang ang financial situation niya. Wala akong dahilan para magsinungaling, Mr. Lane. Ang mga bagay ay umabot na sa ganitong estado at gusto ko lang umalis na may dalang pera sa aking mga bulsa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jasper. Iimbestigahan ko pa ang usapin, ngunit sisiguraduhin kong makakatanggap ka ng malaking halaga kung ang bagay ay totoo gaya ng sinabi mo. Bumalik sa ngayon at subukang huwag ipakita ang iyong sarili sa mga susunod na araw. Ipapatawag kita kay Sean pagkatapos. Bumantong hininga si Rowan at tumayo. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang sabihin ang isang bagay ngunit nilunok ang kanyang mga salita pagkatapos mag-isip laban dito. Nagbow siya kay Jasper at tumalikod na para lumabas ng kwarto. Kakaalis lang ni Rowan nang hilahin ni Julian ang project manager. Tama ka, Jasper. May mali sa lalaking ito. Ipinadala ni Julian ang nilalaman ng tawag na natanggap ng project manager, at tumingin si Jasper sa nalulungkot na lalaking pinag-uusapan. Ang tagumpay at pagkatalo ay karaniwan kapag ang dalawang partido ay nag-aaway. Pero alam mo ba kung ano ang pinakatrahedya? Tanong ni Jasper sa project manager. Galit na galit ang project manager at walang isip na pag-isipan ang tanong ni Jasper. Kaya naman, nanatili siyang tahimik. Ang mga taong nagtataksil sa kanilang orihinal na nakatataas, malamig na sagot ni Jasper. Nang inig ang project manager at napaluhod sa kakabog. Umiyak siya, patawarin mo ako, Mr. Lane. Bumigay ako sa mga tukso. Tsaka hindi lang naman ako ang involved dito. Sino pa ang kasali? Isulat ang lahat ng kanilang mga pangalan, kabilang ang taong nag-uutos sa inyong lahat. Makakaharap mo ang isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan kung mayroong isang pagkukulang o kasinungalingan sa iyong pag-amin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1048. Makalipas ang kalahating oras,
Lumabas ng silid si Julian kasama ang isang nanlulumong project manager. 10 minutes after that, lumabas na din si Jasper ng room. Sabay walkout, napaluhod agad ang middle-aged couple sa harap ni Jasper. Nakilala sila ni Jasper na sila ang mga magulang ng binata na nasugatan ng husto na nahulog mula sa gusali. Please stand, agad na tinulungan ni Jasper na makatayo ang mag-asawa. Pinunasan ng medyo may edad na babae ang kanyang mga luha habang humihikbi kay Jasper. Mr. Lane, ikaw ang pinakamalaking boss dito. Kailangan mong iligtas ang anak natin. Huwag kang mag-alala, ang kumpanya ang buong responsibilidad dahil ang iyong anak ay nagtatrabaho at nasugatan sa aming construction site. Kamusta na siya ngayon? Agad na tumakbo ang security officer at magalang na sumagot, Mr. Si Lane, pinadala na siya sa emergency room at stable na ang kondisyon niya. Wala siya sa panganib na nagbabanta sa buhay ngunit maaaring salot siya ng panghabang buhay na kapansanan pagkatapos nito. Ang pinakamasamang sitwasyon, maaaring mabuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang vegetative state. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper at nagtanong, lahat ng manggagawa sa site ay nakasiguro, tama ba? Oo, mabilis na sumagot ang security officer, ito ang idiniin ng punong tanggapan at ni Mr. Tucker. Hindi namin kayang maging matipid sa seguro, kaya bawat manggagawa ay binibigyan ng pinakamahusay na kabayaran sa manggagawa at sigurong medikal na magagamit. Mabuti, ngunit ang mga claim sa seguro ay may posibilidad na mabagal ang pagproseso. Ang kumpanya ay paunang magbayad ng lahat ng mga gastusang medikal at magpapadala ng mga propesyonal upang harapin ang mga karagdagang gastos sa nutrisyon at pag-escort. Hindi na rin kailangang magtipid dito. Mahalaga na kahit paano ay panatilihing walang stress ang ating mga manggagawa kung hindi natin sila kayang panatilihing ligtas. Babayaran din ng kumpanya ang lahat ng hindi kayang sakupin ng insurance claim, at kung ang manggagawa ay mauwi sa habang buhay na kapansanan, bibigyan sila ng kumpanya ng isa pang post kapag handa na silang magtrabaho muli. Huwag ding maging maramaw sa compensation package, at siguraduhing sumunod ka sa mga pamantayan. Natigilan ang security officer. Iniisip niya kung magkano ang pera na babayaran ng kumpanya ayon doon. Ang mga ordinaryong kumpanya ay maaaring magbigay lamang ng halaga upang makatulong sa pagbabayad ng mga gastusang medikal at hilingin ang pera na ibalik kapag naproseso na ang claim sa insurance. Ito rin ay karaniwang ang buong lawak ng kanilang kabayaran. Ang mga manggagawa sa konstruksyon ay nasa isang dehado, at ang legal na kamalayan ay mababaw sa mga tao ngayon. Karamihan sa mga manggagawa ay hindi alam kung paano protektahan ang kanilang sariling mga interes ayon sa batas. Ang mga nakakaalam ng kanilang mga karapatan ay kadalasang mauuwi sa scam ng kanilang pinaghirapang pera ng mga illegal na middlemen. Hindi rin nila kayang lumaban sa mayayamang at makapangyarihang kumpanya. Sa kabila nito, iba ang saloobin ni Jasper sa bagay na iyon. Ang opisyal ng seguridad, na teknikal na isa pang manggagawa sa lugar, ay tunay na nagpapasalamat at naantig dito. Mr. Lane, sa ngalan ng lahat ng nagtatrabaho dito, salamat, same time na nagsalita ang opisyal ng seguridad. Tinapik ni Jasper ang balikat ng security officer at sumagot, nagawa mo ng maayos ang paghawak sa eksena kanina lang. Ikaw na ang project manager mula ngayon. Tuwang-tuwa ang security officer at sumagot, salamat, Mr. Lane. Gagawin ko ang aking makakaya. Humalaklak si Jasper at lumingon sa nagpapasalamat na mag-asawa. Napakakomplikado ng sitwasyon ngayon, pero ipinapangako ko na huhulihin ko ang sino mang humihila ng mga string sa likod nito. Huwag kang masyadong mag-alala ngayon, pumunta ka na lang sa ospital at alagaan mo ang anak mo. Babayaran ka pa rin sa panahong ito. Ang kalusugan ng iyong anak ang pinakamahalagang bagay ngayon. Salamat, Mr. Lane. Isa kang santo, deklare ng middle-aged couple habang nagpupunas ng luha. Umiling si Jasper at bumantong hininga. Hindi ito mangyayari kung ako ay isang santo. Kahit gaano pa kalaki ang pera na ibigay ko, hindi pa rin mababago ang katotohanan na baka ma-disable ang anak mo. Hinihiling ko lang na huwag mo akong sisihin ng sobra. Mayroon pa akong mga bagay na dapat ayusin, kaya direktang pumunta sa kumpanya para sa follow-up na proseso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1049. Pagkatapos, tumalikod si Jasper at mabilis na umalis.
Inalalayan ng medyo may edad na lalaki ang kanyang asawa at nagsalita habang pinapanood si Jasper na umalis, Mr. Siguradong magaling na boss si Lane. Tingnan muna natin ang anak natin. Oo, I'd will be willing to work for a boss like him kahit hindi niya ako binayaran, sagot ng babae. Ang kanilang mga salita ay umalangaw sa mga iniisip ng karamihan ng mga manggagawa sa pinangyarihan. Ang mga tao ay pare-pareho lang, kung tinatrato mo sila ng tapat, magiging totoo rin sila sa iyo. Ang pagiging mayaman ay hindi ginawang mas mataas ang isang tao, at ang pagiging mahirap ay hindi nangangahulugan na ang taong iyon ay kailangang mamuhay ng mas mababa kaysa sa iba. Ang kabaitan ni Jasper ay nakakuha sa kanya ng puso ng mga construction worker na ito, at sila ngayon ay buong pusong handang magtrabaho para sa kanya. Sa hinaharap, kapag ang industriya ng real estate ng bansa ay nahaharap sa isang kakulangan ng mga manggagawa, ang JW Real Estates ay ang tanging kumpanya na hindi haharap sa anumang problema sa paghahanap ng mga empleyado. Hindi iyon inisip ni Jasper ang hinaharap. Ang alam lang niya ngayon ay ang lahat ng ebidensya sa kamay ay nakaturo sa presidente ng Haddock Chamber of Commerce, si Norman Gardner, bilang salarin. Kaagad na pumunta si Jasper sa tanggapan ng Waterhoof City ng JW Real Estates, Waterhoof City pagkatapos niyang umalis sa construction site. Sumugod si Sean sa Waterhoof City ng gabing iyon. Pagkarating ni Sean sa Waterhoof City, nagkaroon ng closed-door meeting ang lalaki kay Jasper na tumagal ng 2 oras. Pagkatapos, bilang presidente ng JW Capital, nagpadala si Jasper ng isang serye ng mga dokumento sa real estate kumpanya. Ang grupo ng negosyo na responsable para sa JW Real Estates ay nagsagawa kaagad ng isang mataas na prioridad na video conference, na pinangunahan mismo ni Jasper. Ang komperensya ay tumagal hanggang 1:00 ng umaga. Ang sangay ng Waterhoof City ng JW Real Estates ay dumaan sa napakalaking pagbabago pagkatapos ng komperensya. 2 senior executive ang agad na tinanggal at hanggang 40% ng mga mid-level na manager ang nalipat. Ang pagtatayo ng skyscraper ay ang pinakamahalaga at pangunahing negosyo ng sangay ng Waterhoof City. Hindi kasama si Zeph, na napromote mula sa opisyal ng seguridad, lahat ng mga posisyon sa pangangasiwa na nagtatrabaho sa proyekto, mula sa punong inhinyero hanggang sa tagapamahala ng proyekto, ay inilipat palayo. Pinalitan sila ng mga bihasang miyembro mula sa iba pang sangay ng JW Real Estate sa Southeast Province. Sa loob lamang ng isang gabi, ang buong sangay ng Waterhoof City ay ganap na nagbago. Halos lahat ng mga mid-level manager ay inilipat sa ibang lugar, at ang isang maliit na bahagi ay tinanggal pa nga. Hindi banggitin, ang paglilipat ng mga tauhan sa loob ng JW Real Estates ay kumalat din sa iba pang mga subsidiary at negosyo sa ilalim ng JW Capital. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Jasper, na palaging pumipili para sa isang banayad na diskarte sa pamamahala, ay malupit at direkta kapag nakikipag-usap sa mga tauhan ng JW. Alam na ng lahat ng empleyado ng JW, anuman ang kanilang ranggo, na hindi tatawid sa kanilang ultimate superior. Sa buong lungsod, galit na galit ang mga empleyado ng Waterhoof City branch ng JW Real Estates at isa pang pamilya sa Waterhoof City. Ang pamilyang Gardner, sa pag-aaral ng villa ng pamilya ni Gardner. Napuno ng upos ng sigarilyo ang ashtray at napuno ng makapal na usok ang silid, na halos imposibleng imulat ang mga mata sa loob. Sa mabigat na kapaligirang ito, may hawak na sigarilyo si Norman sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sinindihan ang upos ng sigarilyo, ngunit tila walang ganang humitit ang lalaki. Isang mahabang bakas ng abo ng sigarilyo ang gumapang mula sa nakasinding puwitan hanggang sa masunog ang kamay ni Norman. Noon lamang napatay ng lalaki ang apoy sa ashtray. Sa lahat ng pagkakataon, bakit ngayon pupunta si Jasper sa Waterhoof City? Bulong ni Norman sa sarili. Maririnig sa boses niya ang matinding pagkabalisa at gulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1050. Itinulak ni Lisa ang pinto, at bago pa man siya makapasok sa silid, nabulunan siya at tumalsik dahil sa napakalaking ulap ng usok. Bakit ka naninigarilyo ng labis, tatay? Malaki ang pinagbago ni Lisa kumpara sa dati. Nakasuot ng long-sleeved na pangitaas at mahabang pantalon, ang maiksi niyang buhok na hanggang tenga ang nagpamukha sa kanya na matalino. Kasabay ng kislap ng hinanakit at puot sa kanyang mga mata,
Ang babae ay nagpadala ng panginginig sa mga gulugad ng mga tao. Maaari ka bang makipag-ugnayan sa sino man mula sa lugar ng konstruksyon? Tanong ni Norman sa halip na sumagot. Hindi. Umiling si Lisa at binuksan ang mga study window para pumasok ang sariwang hangin sa kwarto. Napabuntong hininga siya. Dad, dapat ay iniisip natin kung paano haharapin sa yugtong ito. Walang saysay na ikulong ang sarili sa pag-aaral para manigarilyo. Anong solusyon ang maaaring magkaroon? Kumaibat ang sulok ng labi ni Norman. Dumating na si Jasper sa Waterhoof City. Talagang nalaman niya kung ano ang ginawa namin, at kung isasaalang-alang ang kanyang init ng ulo, walang paraan na palayain niya kami. Ginawa natin ito nang may ideyang lumaban hanggang kamatayan, hindi ba? Matigas na wika ni Lisa. Ano ang laro ni Old Master Hurlbut sa pagtatalaga kay Jasper bilang vice-presidente? Halatang sinusubukan niyang alisin ang kapangyarihan mo. Ambiguous din talaga si Old Master Hurlbut noong magkaaway kami ni Uncle ni Jasper. Kahit na si Jasper ang some-ire sa pamilya ni Uncle, sino ang nakakaalam kung binigyan siya ni Old Master Hurlbut ng green light para gawin iyon? Walang magagawa si Jasper kung magiging matatag si Old Master Hurlbut sa pagprotekta sa pamilya ng Hal. Ngayong tapos na ang pamilya ng tiyuhin, inutusan pa ni Old Master Hurlbut si Jasper bilang Vice President ng Waterhoof City Branch. Sa halip na hilingin sa iyo, ang Pangulo, na dumalo sa forum ng asset, pinapunta pa ni Old Master Hurlbut si Jasper. Ni minsan ay hindi pa siya nagpakita bilang Vice-Presidente. Malinaw na sinasabi ni Old Master Hurlbut sa buong kamara na hindi niya tayo gusto. Wala naman kaming ginagawang masama, Dad. Naghihiganti kami para kay Uncle Ian at pinoprotektahan ang sarili namin. Aatakihin pa rin kami ni Jasper kahit wala kaming ginagawa kaya wala nang babalikan ngayon. Kailangan lang nating labanan si Jasper hanggang dulo. Seryoso ang ekspresyon ni Norman nang marinig niyang magsalita si Lisa. Sinabi mo ba kay Mr. Atticus ang tungkol sa sitwasyon? Tanong ni Norman. Tumanggaw si Lisa at sumagot, I did. Sinabi sa amin ni Mr. Atticus na huwag mag-alala at kikilos siya sa tamang oras. Marami rin siyang inihanda na follow-up trouble para kay Jasper, kaya hindi niya mailigtas ang sarili niya pagdating ng panahon. Tumanggaw si Norman sa unang bahagi ng magandang balita na narinig niya ngayon, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mabuti, si Mr. Atticus ay mapagkakatiwalaan kung tutuusin, balita ko nagpunta ka sa Harbor City noong nakaraang linggo. Dapat bang kasama si Mr. Atticus? Mahinahong sagot ni Lisa, hindi ba't ikaw ang nagturo sa akin na humawak ng pagkakataon gamit ang dalawang kamay kahit ano pa ang halaga, tatay? May ipinangako ba sa iyo si Mr. Atticus? Maalalang tanong ni Norman. Namula sa tuwa si Norman sa pag-iisip na siya ang biyenan ni Mr. Atticus. Tataas ang pamilya Gardner kung nangyari ito. Gayunpaman, agad na binuhusan ni Lisa ng malamig na tubig ang pananabik ni Norman. Hindi mangyayari yon, Dad. Nakitulog nga ako kay Mr. Atticus, ngunit mas marami siyang babae sa kanyang kama kaysa sa mga upos ng sigarilyo mo sa iyong ashtray. Kahit ako ay hindi ko ine-entertain ang ideya na magpakasal sa kanyang pamilya. Nagdilim ang ekspresyon ni Norman at napabuntong hininga. Hindi ko nga alam kung tama ang desisyon ko na ipadala ka sa tabi ni Mr. Atticus. Matigas na sagot ni Lisa, payag akong makitulog sa mga pulubi at hamak kung ang ibig sabihin ay madudurog si Jasper. Hayaan mo na si Mr. Atticus. Ano ang susunod na gagawin natin? Siguradong gagantay sa atin si Jasper, nakakunot noong tanong ni Norman, nag-aatubiling ituloy ang paksang ito. Maghihintay kami. Malungkot na sagot ni Lisa, maghintay ka pa. Kailangan pa munang makipag-ugnayan ni Mr. Atticus sa isa pang mahalagang manlalaro. Kung mapagtagumpayan niya ang mga ito, ang taong ito ay makakatulong ng malaki sa aming mga plano na ay target si Jasper. Kailangan ding ayusin ni Mr. Atticus ang backup, kaya kailangan niya ng ilang oras para ihanda ang lahat. Emer, gusto ni Atticus na pigilin natin siya ng kaunti pa. Ito ang misyon na ibinigay niya sa iyo, tatay. Seryosong nagsalita si Norman, wala na tayong ibang option ngayon. Itigil na lang natin siya hanggat kaya natin. Gusto ko rin makita kung paano tayo pinaplano ni Jasper na kontrahin tayo. Mr.
Sinabi ni Atticus na malamang nasasalakayin tayo ni Jasper sa pamamagitan ng Chamber of Commerce. Dahil dadalo siya sa Asset Forum Conference sa ngalan ng Kamara, ito ay isang magandang pagkakataon na hindi niya papansinin. Mr. Hinulaan pa iyon ni Atticus. Sige, kung ganoon. Kung may balak siyang salakayin ako sa pamamagitan ng Kamara, dapat ay kaya ko pa rin siyang harapin, masiglang wika ni Norman. Kuwit. Lumabas si Jasper sa silid ng hotel kinaumagahan at kakain na sana ng almusal si Julian sa ibaba nang makita niyang pagod na lumabas ng elevator si Sean. Kakabalik mo lang. Tanong ni Jasper. Nagdao si Sean ng isang pulong sa sangay ng Waterhoof City magdamag pagkatapos ng Senior Executive Conference ng kumpanya ng real estate noong gabing iyon. Ang pagpupulong ay naglalayon na may hatid ang diwa ng komperensya ng punong tanggapan, gayon din ang isagawa ang mga detalyeng na pagdesisyonan sa sesyon. Katatapos lang ng meeting, tapos lahat ng personnel transfer procedures. Ipapatupad agad sila, sagot ni Sean. Tumanggo si Jasper at sumagot, sabay muna tayong kumain ng almusal. Pagkatapos ay maaari kang bumalik at magpahinga. Huwag pabayaan ang iyong mga pagkain kahit gaano pa kapagod ang iyong nararamdaman. Hindi sulit na sirain ang sarili mong kalusugan para sa trabaho. Pinagbuksan sila ni Sean ng mga pinto ng elevator at pinili ang sahig na may buffet restaurant pagkatapos makapasok sina Jasper at Julian. Pagkatapos, lumingon siya kay Jasper at nagsisisi na nagsalita. Mr. Lane, kasalanan ko kung hindi ako naging pabaya. Hindi ko inaasahan na napakaraming tao sa loob ng sangay ng Waterhoof City ang naging tiwali. Not to mention na ang overall atmosphere sa branch ay pabaya at tamad. Ilang araw na lang at mayroon ng mga grupo at alyansa na nagsisilbing pansariling interes sa loob ng kumpanya. Dapat ay pinatili ko ang isang mas mahigpit na tali sa kanila. Kinawayan siya ni Jasper. Naiintindihan ko naman na busy ka rin. Lumalaki ang kumpanya ng real estate at marami pang mga bagay na dapat mong lampasan at talakayin. Not to mention that the siege from the 3 other real estate companies with Softwinds support in Southeast Province ay hindi pa nagtatapos. Hindi mo maaaring i-clone ang iyong sarili, kaya naiintindihan ko na hindi mo kayang harapin ang lahat. Nakaroon na ako ng human resource na nagsimula ng paghahanap para makakuha ka ng tulong. Magtatalaga ako sa iyo ng 2 kinatawan upang tumulong sa pagbangon ng iyong pasanin. Dahil sa sinabi ni Jasper, umasim ang ekspresyon ni Sean. Natural lang na ayaw magbahagi ng lalaki matapos matuklasan kung gaano kasarap ang pakiramdam na nasa posisyon ng kapangyarihan. Pero, sa paraan ng pagsasalita ni Jasper, mukhang walang choice si Sean kundi tanggapin ito. Hindi sa banggitin, napatunayan ng katotohanan ang lahat ngunit ang kanyang kawalan ng kakayahan na hawakan ang lahat sa kanyang sarili. Naiintindihan ko, Mr. Lane. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1051. Nag-uusap ang tatlo habang naglalakad patungo sa buffet. Medyo pare-pareho ang mga buffet ng starred na hotel at napagod na si Jasper sa mga pagkain na binigay nila mula sa mga business trip sa kanyang nakaraang buhay, lalo pa itong kasalukuyan. Kumuha na lang si Jasper ng isang plato ng pagkain at tinanong si Sean habang kumakain, "Oh, right. Kumusta ang napinsalang manggagawa? Okay lang ba ang lahat sa construction site?" Sagot ni Sean, nagising na siya. Buti na lang, bali lang iyon ng kanyang gulugad. May pag-asa pa para sa kanya and he should be alright after a year or so. Ngunit sa hitsura ng doktor, sa palagay ko ay hindi na siya makakabalik sa gawaing pagtatayo sa hinaharap. But their emotions are considerably steady. They're really grateful to you too, Mr. Lane. Sila mismo ang humihiling na pumunta at magpasalamat sa iyo ngunit tinanggihan ko sila. Magaling ang mga manggagawa sa site. Pinakalma namin ang karamihan sa kanila, higit sa lahat dahil alam nilang hinahanap mo sila, Mr. Lane. Walang gumawa ng kaguluhan at lahat sila ay nakabalik para makahabol sa nawalang trabaho. Tumanggo si Jasper at nagsalita, ang komprehensibong kabayaran ay kailangan pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Napakaliit na halaga nito para mahalaga sa kumpanya, ngunit sapat na ito upang mailigtas ang mga manggagawang ito. Ginagamit nila ang kalusugan ng kanilang buong buhay bilang kapalit ng hindi gaanong halaga ng pera sa amin. Hindi namin maaaring at hindi magbawas ng mga kompensasyon, ito ang aming bottom line.
At tanungin mo siya kung may plano ba siya pagkatapos niyang gumaling. Kung gusto niyang magpatuloy sa pagtatrabaho para sa amin, pagkatapos ay italaga sa kanya ang isang mas nakaka-relax na posisyon, ngunit hayaan siya kung ayaw niyang manatili. Sige, Mr. Lane, naiintindihan ko, sagot ni Sean. Pagkatapos kumain, tumayo si Jasper at nagsalita, magpahinga ka na mamaya. Kailangan ko pa rin ang tulong mo para mabantayan ang kumpanya ng real estate. Hindi ako magkakaroon ng oras upang suriin ito sa darating na 2 araw. Babalik ka ba, Mr. Lane? Tanong ni Sean. Hindi, mananatili ako sa Waterhoof City pansamantala. There's no way I'd just move on after getting plotted against, mahinahong sagot ni Jasper. Sa ilalim ng pagsisikap ni Norman, ang Haddock Chamber of Commerce's Waterhoof City branch ay lumipat sa business center sa PCBD pagkatapos silang paalisan ni Jasper mula sa kanilang orihinal na address. Ang Haddock Chamber of Commerce ay palaging kilala sa kasaganaan ng kayamanan nito. Naupahan nila ang 3 buong palapag para sa kanilang opisina, na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyon sa isang taon para sa upa. Ito ang unang pagkakataong pumunta si Jasper dito sa Kamara mula nang maupo siya sa posisyon bilang vice-presidente ng sangay ng Waterhoof City kalahating taon na ang nakalipas. Pagbukas ng pinto, nakita ni Jasper ang salitang Haddock, na nakasulat sa malalaking cursive letter, na kumakatawan sa Haddock Chamber of Commerce. Hello, sinong hinahanap mo? Maganda at marangal ang receptionist habang magalang na bati kay Jasper. Hinahanap ko si President Norman, nandito ba siya? Nakangiting tanong ni Jasper. Mr. Gardner, wala siya, pero ang anak niyang si Miss Lisa ay. Miss Gardner, may naghahanap kay Mr. Gardner. Lumingon si Jasper at pinaglock ang mga tingin kay Lisa na nagkataong nag-walk out. Ikaw pala, walang ekspresyon na wika ni Lisa. Ako ito, mahinahong sagot ni Jasper, inaasahan mo na pupunta ako rito, hindi ba? Ngumisi si Lisa at sumagot, bakit ko naman mahuhulaan kung kailan at bakit ka darating, Mr. Vice President? Ayos lang, sasabihin ko na sa iyo. Magsisimula na ang asset conference, I'm here to get my materials, Jasper spoke. Nagningning ang mga mata ni Lisa at walang pakialam na sumagot, ganun ba? Iyon lang ang pinunta mo dito Mr. Vice President. Ano pa ba? O naisip mo ba na narito ako para sa paghihiganti, Miss Gardner? Tumawa si Jasper. Malamig na sagot ni Lisa, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Lumapit si Jasper kay Lisa at mahinahong nagsalita, this is business, normal lang na umatake ka sa iba. Kung tutuusin, magkaaway tayo, hindi magkaibigan. Ngunit kung handa kang magsangkot ng isang inosenteng buhay dahil lamang sa iyong alitan sa akin, hindi ka ba natatakot sa pagmumulto ng mga multo kapag natutulog ka, Miss Gardner? Napaatras si Lisa sa takot at napabuntong hininga. Namatay ang construction worker. Sa sandaling iyon, agad na napagtanto ni Lisa na siya ay nagkamali. Ngunit huli na ang lahat para bumalik sa nakaraan at baguhin ang nasabi na niya. Agad niyang tinitigan si Jasper ng maitim at pinagbintangan. Pinaayos mo ako, Jasper. Hindi ako makakapag-set up ng kahit ano kung hindi ka nagi-guilty, sa simula. Malamig na pagpapatuloy ni Jasper, buhay pa siya pero ang swerte niya noon. Hindi ka nabawasan ng kasalanan, Lisa, bumalik ka at sabihin mo sa tatay mo na hindi pa ito tapos. Naiinis na sagot ni Lisa, stop acting so arrogant. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka pa mananatiling mapagmataas. Oh, kaya sinasabi mo sa akin na may mga pakulo ka pa, Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at nagsalita. Nang natutunan niya ang kanyang leksyon sa pagiging set-up, sumimangot si Lisa at nagsalita, you deserve any trick against you. Maghintay ka lang, marami kang kaaway at mamamatay ka sa isang miserableng kamatayan balang araw. Pagkasabi pa lang ni Lisa ay may lumabas na binata sa kwartong ginawa ni Lisa kanina. Tamad na iginalaw ng lalaki ang kanyang balikat habang papalapit kay Lisa. Inabot niya ang isang braso sa balikat nito at magiliw na nagsalita, who's this F***sucker, Lisa? Mukhang may conflict sa inyong dalawa. Bahagyang napataas ang kilay ni Jasper nang marinig ang impit na business people mula kay Theo. Dumating na ang Theo Chamber of Commerce sa pintuan ng Haddock's Chamber para salakayin sila.
Kaya ano ang ginagawa ni Lisa, ang anak ng Haddock Chamber of Commerce's Waterhoof City Branch's President, sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa isang tao mula sa Chamber of Commerce ni Theo? Ito ang ating dakilang vice-presidente, si Jasper Lane. Siya ang kakatawan kay Haddock sa pagdalo sa Asset Forum Conference. Tinitigan ni Lisa si Jasper at ngumiti. Humalaklak ang binata at itinuro si Jasper, nagsasalita ng masama, "This F***Sacker. Kalimutan mo na, tingnan mo siya. Mukha siyang bata, umuwi ka na at tawagan mo na lang ang mga magulang mo." O wala bang natitira sa Chamber of Commerce ni Haddock? Sa halip na magkaroon ng isang taong may kakayahang tulad ni Uncle Gardner, nagkaroon sila ng isang hanggal na F***Sacker na gusto mo pumunta at gumawa ng katangahan sa iyong sarili. Tumingin si Jasper sa binata at nagsalita, "Ito ang istasyon ng Haddock's Chamber of Commerce. Ano ang ginagawa ng isang negosyanteng Theo na tulad mo dito?" "Kaibigan ko si Dudley. Inimbitahan ko siya." Pag-angkin ni Lisa. "Ikaw ay anak ng Pangulo ng Waterhoof City Branch ng Haddock's Chamber of Commerce. Paano ka walang kahihiyang sumigaw tungkol sa pag-imbite sa kanya sa istasyon?" Mahinahong wika ni Jasper. "Business is business, friends are friends. Ano sa iyo?" Ngumisi si Lisa. "Eksakto, tanga ka. Sa palagay mo ba ay tanga ka dahil lang sa isang vice-presidente dito? Pumunta ako kung saan ko gusto, sino ka para kontrolin ako, ha?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1052. Nagtaas ng braso si Dudley habang nagsasalita para itulak si Jasper. Malawak ang mga galaw ni Dudley, marahil ay dahil gusto niyang magpakitang gilas sa harapan ni Lisa. Sa halip na itulak si Jasper, nahuli pa ni Julian ang kamay niya at pinaikot iyon sa likod niya. Napasigaw si Dudley sa sakit habang nakapilipit ang palso sa kanyang likod. Idiniin ni Julian ang kamay sa likod ni Dudley dahilan para mapayuko at mapasigaw ang lalaki. Dahil sa pagkilos at posture ni Dudley, nahulog ang ilang pirasong papel mula sa bulsa ng kanyang dibdib. Magkasabay na nagbago ang ekspresyon ni Lisa at Dudley. Likas na yumoko si Lisa para kunin ang mga papel. Gayunpaman, mas mabilis si Julian kaysa sa kanya. Saktong pag-abot ni Lisa ay pinulot na ni Julian ang mga papel gamit ang isang kamay habang hawak pa rin ang palso ni Dudley sa kabila. "Ibalik mo sa akin ang mga gamit ko." Pinandilatan ni Lisa si Julian at galit na nagsalita. Hindi siya pinansin ni Julian at ipinasa na lang kay Jasper ang mga papel. Kinuha ni Jasper ang mga papel at sinulyapan si Lisa bago niya binasa ang nilalaman nito. Natuwa si Jasper sa kanyang nakita. Ang papel ay tiyak ang inihandang schedule at mga paliwanag para sa mga pangunahing paksa ng Asset Forum Conference na inihanda ng Haddock Chamber of Commerce para kay Jasper. Ang tinatawag na Asset Forum Conference na ito ay mahalagang kaganapan kung saan ang isang grupo ng mga big shot sa industriya ay magkakasamang maupo at magbibigay ng kanilang sariling mga opinyon sa mga paksa ng bawat isa o ng host. Maaaring ito ay isang debate o isang talumpati. Dahil ito ay isang provokasyon mula sa Theo hanggang sa Haddock Chamber of Commerce, tiyak na magpapasya sila sa isang debate. Nangangahulugan ito na kung nais ng Theo Chamber of Commerce na ilagay sa mahirap na posisyon ang mga negosyante mula sa Haddock, tiyak na sasalakayin nila si Jasper na kanilang kinatawan. Nagkataon, mayroon ding mga tao sa loob ng Haddock's Chamber of Commerce na gustong ilagay si Jasper sa mahirap na posisyon, kaya ang dalawang partido ay nakakaintriga na napunta sa parehong kaway. Parehong nagbago ang ekspresyon ni Lisa at Dudley. "Moherf***Sacker. Sabihin mo sa aso mo na bitawan ako at ibalik ang mga gamit ko." Malakas na sigaw ni Dudley. Tumingin si Jasper sa dalawa at iwinagayway ang mga dokumento sa kanyang kamay bago nagsalita ng mahinahon, "Sino ba ang mag-aakala na makakatanggap ako ng napakalaking sorpresa sa unang pagkakataon na nandito ako? Dapat ko bang intindihin ito bilang regalo mula sa inyong dalawa?" Namumula ang mukha ni Lisa at hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap habang siya ay may plano. Si Dudley ay mas agresibo at simple. Ibinaling ng lalaki ang kanyang ulo para ngumisi. "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Isa pa, sabi ko bitawan mo ako ngayon, naririnig mo ako. O papatayin ko kayong dalawa. F***H**L, kilala mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ang presidente ng Theo Chamber of Commerce. How dare you hurt me?
I will have people kill you once you walk out the doors. Jul, baliw na yata ang batang ito. Give him a shock para magising siya, mahinahong wika ni Jasper. Hindi nagdalawang isip si Julian bago niya sinampal ang bibig ni Dudley gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kamay ni Julian ay parang bakal na plato habang hinahampas niya ang umaalingaw-ngaw na bibig ni Dudley. Ang huli ay agad na nagpakawala ng mahinang sigaw at huminto sa pagsasalita, napalitan ito ng nakakaawang mga hiyawan at hiyawan. Tinakpan ni Dudley ang sariling bibig at tinitigan si Jasper ng may puot at takot, habang ang dugo ay tumutulo mula sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sanay si Dudley na maging mayabang dahil sa background at pagkakakilanlan ng kanyang pamilya, kaya hindi niya inaasahan na aatake siya ni Jasper. Nabaliw ka, Jasper. Napasigaw si Lisa nang makita ang kaawa-awang sitwasyon ni Dudley. Agad siyang sumugod para tulungang makatayo si Dudley at pinunasan ng tisyo ang mga bakas ng dugo sa mukha nito. Pagkatapos ay lumingon siya para kausapin si Jasper ng malamig. Kilala mo pa ba kung sino ang ama ni Dudley? Huwag mong isipin na dahil lang sa mayroon kang maliit na negosyo ngayon ay bigla kang magiging isang tunay na mayaman na negosyante. Wala ka man lang karapatang tumayo at magsalita sa harap ng taong kasing kalibre ng ama ni Dudley. Pinaikit ni Jasper ang mga mata at mahinahong tumingin kay Lisa. May kakaiba sa ekspresyon ni Lisa ngayon. Tila tuwang-tuwa siya nang makitang magkaaway sila ni Dudley. Ngunit para sa kapakanan ng pag-arte, wala siyang pagpipilian kundi magpanggap na galit na galit. Hindi lang iyon, napaka-espesipiko rin ng pagpili ng mga salita ni Lisa. Sa halip na ipaliwanag ang sanhi ng salungatan o subukang ayusin ang mga bagay, binigyang diin niya ang pagkakakilanlan ni Dudley. Ito ay isang masakit na lugar para sa mga bata ng trust fund tulad ni Dudley. Sinabi rin niya kay Dudley na si Jasper ay isang normal na negosyante na may kaunting ari-arian at isang normal na pamilya. Moverf *Sacker. How dare you hit me? Maghintay ka lang, hindi ka mapapatawad ng tatay ko. Gaya ng inaasahan, nag-ipon ng lakas ng loob si Dudley at pinandilatan niya si Jasper, ang kanyang tingin ay may hinanakit at nagninangas. No one's ever dared to hit me all these years, ikaw ang una. Pero okay lang, maghintay ka lang. Babayaran kita ng 10 ulit para sa sampal na ito. Mukhang hindi ka pa ganap nagising, Ham. Mahinahong tanong ni Jasper kay Dudley. Natigilan si Dudley at para siyang magagalit. Sumulyap siya kay Julian ng katutubo at namuo ang takot sa loob niya para pigilan ang galit. Ang sampal na iyon ay nagsabi sa kanya na si Julian ay hindi isang taong makakalaban niya. Walang ibang pagpipilian kundi hayaan ang bagay na ito sa ngayon. O baka mabugbog na naman siya. Tinitigan ni Dudley si Jasper at nagsalita ng mahigpit ang panga, "Fine, you win this time." Dudley pagkatapos ay gumawa ng isang hakbang upang umalis. Halatang dahado siya ngayon at hindi niya kayang talunin si Jasper sa santukan. Kaya binalak ni Dudley na bumalik at maghintay ng pagkakataong makapaghiganti. Gayunpaman, isang hakbang pa lang siya ay sumulpat na si Julian sa kanyang landas. Ano ang ibig sabihin nito? Takot at galit na tanong ni Dudley. Ano ang ibig sabihin? Ngumisi si Jasper at tumingin kay Lisa. Natatakot ako na kailangan mong itanong sa kanya iyon. Ginagawa ko lang ang gusto niyang gawin ko. Nalilitong lumingon si Dudley kay Lisa at nakita niya ang isang medyo galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Nababaliw ka. Hindi ko nga alam kung ano ang gusto mong sabihin, wika ni Lisa na pilit na kinalma ang sarili. Gusto mong mag-away kami ni Dudley, best to the point na both of you is willing to risk our lives to get rid of each other. Habang nanonood ka sa gilid at umaani ng mga gantimpala, hindi ba? Mahinahong wika ni Jasper. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lisa. Ano bang pinagsasasabi mo? Magkaibigan kami ni Dudley. Paninindigan ko talaga siya kung mag-away kayong dalawa. Ano ang ibig mong sabihin mag-ani ng mga gantimpala? Ngumiti si Jasper at nagsalita, wala akong pakialam kung aminin mo o hindi, pero may dapat ipaliwanag sa akin ngayon. Itinaas ni Jasper ang mga papel sa kanyang mga kamay at naging malamig ang kanyang ekspresyon. Sigaw niya, kayong dalawa. Ano ang kahulugan ng pagsasabuatan at pagnanakaw ng dokumentong ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1053. Nagdilim ang ekspresyon ni Lisa nang makita ang mga papel sa mga kamay ni Jasper.
Alam niyang may nakitang kahinaan si Jasper at kung walang makatuwirang paliwanag, tiyak na sisabog si Jasper sa isyu. Malalagay siya sa mahirap na posisyon noon. Hindi ko alam, tumalikod si Lisa at hindi natural na sumagot, bakit ko malalaman kung ano ang nasa kanya. Pinunasan ni Dudley ang dugo sa gilid ng labi niya at napangisi. Ngunit hindi siya umimik. Malinaw na binalak ng dalawa na iwanan ang usapin sa pamamagitan ng pagtanggi at pananatiling tahimik. Napatingin si Jasper sa dalawa at nagsalita, so hindi ka aamin. Sige, kung ganoon. Napatingin tuloy si Jasper sa receptionist na tulala pa rin at takot na takot. Nagsalita siya, maari mo bang tawagan si Mr. Gardner? Ha? Napatingin ang receptionist kay Jasper nang walang laman. Hindi pa nahuhuli ng utak niya ang mga nangyayari. Sabihin sa kanya na kung hindi siya pupunta at haharapin ito ng mabilis hanggat kaya niya, pagkatapos ay demanda ko ang kanyang anak na babae sa batayan ng pagnanakaw ng mga lihim ng kalakalan. Tumalon si Lisa na parang pas ang natapakan ang buntot. Anong kalokohan yan, Jasper? Kailangan mong managot sa iyong mga salita. Hindi mo lang ako mabibintang na nagnakaw ng mga trade secret nang walang ebidensya. Sa tingin mo ay nasa tuktok ka ng mundo. Malalaman natin kung mag-iimbestiga tayo, mahinahong wika ni Jasper. With that, nilinga ni Jasper ang receptionist. Hindi naman naglakas loob ang huli na galitin si Jasper kaya agad nitong hinanap ang numero ni Norman at tinawagan ito. Kasabay nito, si Lisa ay sinusulyapan din si Dudley sa kanyang tingin, na hinihimok siya na gumawa ng isang bagay. Maasim ang ekspresyon ni Dudley. Si Lisa ang nag-abot sa kanya ng mga dokumento. Alam ni Dudley na ang kanyang Theo Chamber of Commerce ay nagpaplanong salakayin ang Haddock's Chamber mula sa sangay nito sa Waterhoof City at gusto niyang gumawa ng malaking kontribusyon. Hindi niya inasahan na mahuhuli siya ng masama sa huling sandali. Ang usapin ay maaaring maging malaking bagay, depende sa kung gusto ng mga tao na imbestigahan ito o hindi. Sa paraan ng pagkilos ni Jasper, malabong pabayaan niya ang bagay na iyon. Lumibot ang mga mata ni Dudley sa paligid at patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Magsisimula na ang Asset Forum Conference na ginanap ng Theo Chamber of Commerce upang salakayin ang Haddock Chamber. Ngunit ang anak na babae ng Haddock's Chamber of Commerce's president ay nagdala ng isang negosyante mula sa Theo papunta sa Waterhoof City Branch Station upang nakawin ang lahat ng pangunahing plano sa hinaharap ng Haddock. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung may lumabas na balita? Sa palagay mo, pupurihin ka ba ng iyong ama, bilang Pangulo ng Kamara, sa pagiging maunawain mo o bibitayin ka at papagalitin dahil sa iyong pagkabigo? Labis na nagdilim ang ekspresyon ni Dudley sa sinabi ni Jasper. Anong gusto mo? Tanong ni Dudley, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi pinapansin ang sakit sa kanyang labi. Simple, sabihin mo sa akin kung anong transaksyon ang ginawa niyong dalawa at agad ko kayong bibitawan. Hindi rin kita papanagutin, mahinahong sagot ni Jasper. Namilog ang mga mata ni Dudley at nagtanong, talaga? Wala akong dahilan para magsinungaling sa iyo, sagot ni Jasper. Agad na nagsalita si Lisa, nang makita kung paano nakumbinsi si Dudley na sabihin, Mr. Bola. Huwag mahulog sa mga kasinungalingan ng tuso at hamak na lalaking ito. Sino ang nakakaalam kung anong masamang intensyon ang nasa isip niya? Kalmadong sagot ni Jasper, sigurado akong masasabi mo kung sino ang mas mapagkakatiwalaan. Ako, o isang babaeng handang ipagkanulo ang kanyang ama ng Chamber of Commerce para lamang sa kanyang sariling interes. Ang pangungusap na iyon ay mas mahusay kaysa sa anumang panata at agad na nagpasya si Dudley. Kakakilala lang namin ni Lisa, hindi naman kami close. Nakipag-ugnayan siya sa akin ilang araw na ang nakalipas at sinabi sa akin na maaari niyang iabot sa akin ang isang dokumentong inihanda ng iyong Chamber of Commerce para sa Asset Forum Conference mamaya. Ang tanging kahilingan niya ay ipahiya kita ng malupit sa komperensya. Naisip ko na dahil kailangan nating harapin ang sinumang ipadala ng Haddock's Chamber, makakakuha ako ng mahalagang panloob na intel nang hindi na kailangang gumawa ng higit pa kaysa sa orihinal na kailangan ko. Kaya pumayag ako. Tuluyan nang naibenta ni Dudley si Lisa nang ibuka niya ang kanyang bibig. Dudley, nandidiri ka ba sa lalaki? Bahagya ka lang nabigla ni Jasper at inaamin mo na ang lahat. Wala kang bola, duwag ka. Napasigaw si Lisa sa inis. Sumulyap si Dudley kay Lisa.
Tahimik niyang tinikom ang kanyang panga at lumingon kay Jasper, pwede na ba akong umalis? Kinaway-kaway ni Jasper ang kanyang kamay at sumagot ng isang crescent-eyed na ngiti, kung gusto mo. Sa kabila ng pag-aproba ni Jasper, hindi kaagad umalis si Dudley. Sa halip, tinignan niya ang dokumentong nasa kamay ni Jasper na may pag-aalinlangan. Ngumiti si Jasper bago niya pinunit ang mga papel sa harap ni Dudley sa kalahati at nagsalita, napapawi ba nito ang iyong mga pag-aalala? Nagpakawala ng mahabang hininga si Dudley at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Malungkot siyang nagsalita, at least you're a man of your word. Pero hindi pa ito tapos, maghintay ka lang. Walang paraan ang mga taong tulad ni Dudley ay pabayaan ang bagay na iyon pagkatapos na matalo ng labis kay Jasper minsan. Ang lalaki ay nag-isip ng hindi mabilang na mga paraan upang patayin si Jasper sa kanyang isip at siya ay tumalikod upang umalis pagkatapos niyang sabihin ang kanyang piraso. Tumingin si Julian kay Jasper na parang nagtatanong kung dapat ba niyang sundan ang lalaki. Umiling si Jasper at sumagot, hayaan mo siya. Maliit na bagay lang ito, wala tayong magagawa kahit mahuli pa natin siya. Hindi ito isang bagay na maaari naming ilabas, kaya hindi ito makakaapekto sa kahihinatnan ng sitwasyon. Pagkatapos ay lumingon si Jasper kay Lisa at mahinahong nagtanong, may gusto ka bang sabihin? Tinitigan ni Lisa si Jasper ng masama at ngumisi. Huwag kang magmukhang proud, Jasper. Para kang patay na naglalakad. Ganun ba? Kung gayon mangyaring maghintay sa akin para sa iyong ama na dumating at harapin ito. Nagkibit balikat si Jasper at lumingon sa receptionist. Excuse me, pero nakakonekta ba ang tawag? Nauutos sa takot ang receptionist, it's connected. Sabi ni Mr. Gardner, malapit na daw siya. Sige, maaari mo rin bang tulungan akong makipag-ugnayan sa ibang mga tao sa konseho? Sabihin mo sa kanila na makarating sa kalahating oras, may meeting ako. Isang huling bagay, maaari mo ba akong dalhin sa iyong pinakakaraniwang ginagamit na silid ng pagpupulong, mangyaring? Masiglang tumango ang receptionist at walang lakas ng loob na magsalita. Palihim niyang sinulyapan si Jasper sa pamamagitan ng peripheral vision at napaisip sa sarili. Kung paanong ang bata, guwapo, at mayamang lalaking ito ay hindi lamang magalang at marangal kundi pala kaibigan din. Namula ang mga pisngi niya habang iniisip iyon. Hello, maaari mo bang pangunahan ang daan, please? Ang boses ni Jasper ay nagulat sa kanyang mga maling akala at galit na galit siyang sumagot bilang pagkilala. Mabilis niyang pinamunuan ang daan, buntong hininga habang naglalakad. Ano bang iniisip ko? Hindi ito ang lalaking mapapanaginipan ko. Pero napaka-charming niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1054. Sa meeting room, malamig na umupo si Lisa sa mga upuan sa gilid habang komportableng umupo sa headset si Jasper. Medyo maganda ang kapaligiran dito, komento ni Jasper. Ang yaman ng Haddock Chamber of Commerce ay hindi kung ano ang may isip ng isang novorish na tulad mo. Ito ay hindi gaanong, dapat mong tingnan ang punong tanggapan ng kamera kung gusto mo ng isang bagay na engrandi, naiinis na wika ni Lisa na parang isang bansang bumpkin. Oh, ganoon ba? Nakita ko na dati ang istasyon ng sangay ng Waterhoof City ng Haddock's Chamber of Commerce. Hindi ko matandaan na nakita ko ang yaman na tinutukoy mo. Ang tatlong palapag na gusaling iyon ay ang nakakaawang tanawin. Sa headquarters naman. Hindi pa ako nakakapunta doon pero nakapunta na ako sa Old Master Hurlbut's. Marangya, I have to say, but there weren't as many doors as you said, mahinahong sagot ni Jasper. Naikuyom ni Lisa ang kanyang panga. Pakiramdam niya ay minamaliit na naman siya ni Jasper. Si Jasper ay nag-iisang sinira ang dating istasyon ng sangay ng Waterhoof City ng Haddock Chamber of Commerce. Kaya walang karapatang ipagmalaki ang bagong istasyon kay Jasper kahit gaano pa ito kaganda. Not to mention na si Jasper ang vice president ng branch. Lubhang hindi komportable si Lisa sa linya ng pag-iisip na iyon. Iniisip niya kung ang espiritual na pinuno ng Haddock's Chamber of Commerce, ang mata ni Old Master Gale Hurlbut ay lumalala sa edad. Paano niya magagawang maging vice-presidente si Jasper, isang kaaway? Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto ng conference room at tumambad kay Norman. Sa pintuan, tinignan ng masama ni Norman si Lisa bago ito bumaling kay Jasper.
Napangisi si Norman at nagsalita, ang yabang mo naman Mr. Lane. Hindi ka pa nakakapunta rito sa naunang kalahati ng taon, ngunit sa sandaling dumating ka ay nagdaraos ka ng pulong kasama ang lahat ng miyembro ng konseho. Ano ito, sinusubukan mo bang paalisin ako? Mahinahong sagot ni Jasper, you misunderstand, Mr. Gardner. Wala pa akong kalahating taon dito dahil wala naman talaga akong interes sa titulong ito bilang vice-presidente, huwag na lang tanggalin ka. Ito ay hindi nararapat sa akin. Nandito lang ako dahil pinilit ako ni Old Master Hurlbut at dumalo sa Asset Forum Conference. Nagbitiw na ako sa aking sarili, ngunit sinabi ko rin kay Old Master Hurlbut na ang tanging hiling ko lang ay huwag akong guluhin ng sangay. Sino ba ang mag-aakala na sa huli, ang pinakamamahal mong anak ang magdudulot sa akin ng maraming problema at isang araw lang ako dito. Sa kabutihang palad nalaman ko ito sa oras, o hindi lang ako ang mapahiya, ngunit gayon din ang buong Haddock Chamber of Commerce. Noong una, naisip ko na dahil sa sarili ko, dapat kong harapin ito ng mag-isa. But then again, pumunta ako dito para tumulong. At imbes na mag-isip ng paraan para maalis ang Theo Chamber of Commerce, nagtutulungan ka para tanggalin ako. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung tatawagan ko si Old Master Hurlbut, mag-tantrum at umalis? Sigurado akong napakabait ng matandang amo para sisihin ang isang kabataang tulad ko, hindi ba? Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Norman sa sinabi ni Jasper. Wala siyang ideya kung ano ang ginawa ni Lisa, ngunit anuman ang nangyari, ang katotohanang nahuli siya ni Jasper na walang kabuluhan ay nangangahulugan na ito ay isang kakilakilabot na sitwasyon na dapat lutasin. Gaya ng inaasahan, napataas ang kilay ni Norman sa mungkahi ni Jasper na tawagan si Gale. Anuman ang nangyari, ito ay pinakamahusay na malulutas sa loob ng sangay ng Waterhoof City. Sa sandaling mahuli ito ni Gale, ang sitwasyon ay hindi na makontrol ni Norman. Hindi kayang galitin ni Norman si Gale. Anong nangyari? Tanong ni Norman kay Lisa. Kinagat ni Lisa ang kanyang labi at isinalaysay sa tenga ng kanyang ama ang nangyari kay Norman. Walang kwentang brat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1055. Agad na sinampal ni Norman si Lisa sa mukha ng marinig. Sinampal siya ni Norman ng marahas, tinalikuran ang lahat ng imahe ng publiko. Napasigaw si Lisa sa sakit at bumagsak sa lupa na may kamay na humahaplos sa pisngi niya. Namula agad ang pisngi niya at medyo nakakaawa siya. I already warned you a long time ago na kahit anong conflict meron, it's still between ourselves. Hindi ito maaaring kasangkot sa kung ano ang mahalaga. Ang Theo at Haddock Chamber of Commerce ay may mga dekada ng kasaysayan, mula pa noong Old Master Hurlbut. Mortal enemies tayo. Ang lakas ng loob mong ilagay sa panganib ang isang bagay na napakahalaga. Tinuro ni Norman si Lisa at inis na inirapan. Magwala ka, ngayon din. Hindi pa ito tapos, haharapin kita pagbalik ko mamaya. Lumapit si Norman kay Jasper at yumuko ng malalim nang matapos niya itong pag-alitan. Kasalanan ito ng ignorante kong anak, Jasper. Salamat sa kabutihan na pinigilan mo siya sa oras bago siya gumawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Paumanhin, at salamat. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at tumingin kay Norman na parang sinusubukang makita ang lalaki sa kanyang kalmado at walang tibo na tingin. Kalmado ang ekspresyon ni Norman na para bang ngayon lang niya nasabi ang totoo niyang iniisip. Walang panloloko sa mukha ng lalaki. Hindi kumibo si Jasper at hindi gumalaw si Norman mula sa pagkakayuko. Natahimik ang conference room, nabawasan ang mahinang hikbi ni Lisa. Maliban doon, nakakatakot ang katahimikan. Nabasag lamang ang katahimikan nang muling bumukas ang conference room. Ang nag-file ay 3 miyembro ng Waterhoof City Branch Council. Ang Kamara ay isang maluwag na organisasyon. Binubuo ito ng mga hindi opisyal na miyembro at opisyal na miyembro. Ang nasa itaas nila ay mga miyembro ng konseho, ang pangalawang pangulo, pagkatapos ay ang pangulo. Ang mga miyembro ng konseho ay itinuring na mga tagapamahala ng Kamara kahit na walang nagbubuklod sa mga miyembro ng Kamara at sa gayon ay walang mamahala. Gayunpaman, ang Haddock Chamber of Commerce ay isang malaking kamara na may mga miyembro sa buong bansa at hindi lahat ay maaaring maging miyembro ng konseho. Napagdesisyonan ng 3 miyembro ng council na pumasok ng mahigpit para tingnan muna ng mabalitaan nilang nagpatawag ng meeting si Jasper.
Kung tutuusin, miyembro sila ng Chambers Council at kilala nila kung sino si Jasper. Alam din nila na si Jasper ang nagtapos sa Pamilya Hall noon. Walang nakakaalam kung sila na ang susunod ngayong si Jasper ang yumako sa posisyon ng Vice-Presidente. Natigilan ang tatlo nang pumasok sila sa kwarto. Nakita nila si Jasper na mahigpit na nakaupo sa upuan habang si Norman, ang presidente, ay nakayuko sa kanya. Nandoon din si Lisa sa gilid, humahagulgol habang kinurot ang pisngi sa sakit. Anong ginagawa nila this time? Nagtaka ang tatlong miyembro ng konseho kung mali ba ang nakita nila sa eksena. Masyado kang mabait, Mr. Gardner. Karaniwan na sa mga kabataan ang hindi nakakaalam ng mga pagkakamali, bakit ako magdaramdam? Biglang ngumiti si Jasper, inabot niya para tulungang tumayo si Mr. Gardner. Bilang Vice-Presidente, nais ko rin na ang ating Kamara ng Komersyo ay lumago araw-araw. Bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo, kailangan nating magtulungan sa parehong mga layunin. Nanatiling hindi naapektuhan si Norman sa mga sinabi ni Jasper at mukhang takot na takot ang tatlong miyembro ng konseho. Iniisip nila kung, bukod sa mahinang paningin, ang kanilang mga tainga ay nagsimula na ring makarinig ng mga bagay-bagay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1056. Nagkatinginan ang tatlong miyembro ng konseho. Walang nakakaalam sa nangyari. Maraming bucket loads ng mga kwento tungkol kay Jasper at sa kanilang Chamber of Commerce at mayroon lamang mga kwento ng sama ng loob at walang grasya. Akala nila ang pagpupulong na ito ay isang banggaan na kasing laki ng pagbagsak ng meteor. Gayunpaman, hindi nila inakala na ang Pangulo ay magiging malamig na paa bago pa man magsimula ang pulong. Hindi lang yun, mahinhin at magiliw din ang mukha ni Jasper. Parang gusto niyang iwaksi ang dating awayan. Lahat ng tao sa silid ay nakaranas sa mundo ng negosyo at walang sino man sa kanila ang madaling naglantad ng kanilang mga iniisip. Kaya, ang lahat ay nagplano na maghintay at makita. Dahil nandito na ang lahat, simulan na natin ang pagpupulong, sabi ni Norman na may kalmadong tingin sa mukha. Pagkasabi niya nun, may na-realize na awkward si Norman. Si Jasper ay nakaupo sa upuan ng karangalan at ang taong may pinakamataas na posisyon lamang ang uupo sa upuang iyon sa mga pagpupulong. Karaniwan, si Norman ay nakaupo doon. Gayunpaman, diretsyong umupo si Jasper at iniwan siya sa isang tabi. Dahil dito ay nakaramdam ng sobrang awkward si Norman. Mr. Lane, mali ang upuan mo. Ang isa sa mga miyembro ng konseho ay ang die-hard supporter ni Norman. Matapos kumpirmahin na si Jasper ang kakatawan sa Haddock Chamber of Commerce's Waterhoof City branch para dumalo sa Asset Forum Conference, nakipag-ugnayan siya kay Norman, kaya diretsyo niyang sinabi ito. "Oh, saan ako uupo?" tanong ni Jasper. "Ikaw lang ang Vice President at naglakas loob kang maupo sa Seat of Honor. Bumaba ka at umupo sa upuan sa ibaba niyan," matapang at may kumpiyansang sabi nitong miyembro ng konseho. "Bata ka pa kaya pinaalalahanan kita dahil sa kabaitan. Ito ay isang napaka-solemn na at wastong setting, hindi ang mga hindi rehistradong kumpanya na ilegal mong pinapatakbo ng hindi sumusunod sa mga panuntunan. Siguro pwede kang umupo kung saan mo gusto doon pero huwag kang malito sa iyong pagkakakilanlan at posisyon dito. Mahihirapan ka kung gagawin mo." Natuwa ang miyembro ng council na ito sa kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay nakahanap siya ng perpektong dahilan para ipahiya si Jasper. Pagkatapos niyang sawayin si Jasper, nakita niyang nakatingin sa kanya si Jasper na may kalahating ngiti sa mukha. Hindi na niya ito napigilan. "Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Mali ba ako?" "Tama ka," mahinahong sinabi ni Jasper, "sabi mo, lilinawin mo sa akin ang aking pagkakakilanlan at posisyon, at ginawa ko. I am the Vice President and you're just a member of the council. Kaya kahit na magpahiga ako ng grupo ng mga tao at matulog sa meeting room na ito, bukod kay Mr. Gardner, sa tingin mo ba ay may kwalifikasyon ka para tanungin ako? So, ako ba ang hindi malinaw sa aking pagkakakilanlan at katayuan, o ikaw ba ang hindi malinaw sa iyo?" Namula agad ang mukha ng miyembro ng council na iyon matapos marinig ang sinabi ni Jasper. Galit siyang tumingin kay Jasper at sinabing masama, "Anong ibig mong sabihin dyan?" Literally, walang ganang sabi ni Jasper. "Sige, tama na.
Kinaway-kaway ni Norman ang kanyang kamay at kitang-kita ang magandang mukha. Isang upuan lang ha, dito na lang ako uupo. Pagkasabi noon ni Norman ay humanap siya ng upuan sa ilalim ni Jasper at umupo. Mr. Gardner, anong ginagawa mo? Nang makita ng miyembro ng konseho na iyon na umaatres si Norman pagkatapos niyang sisingilan at masira ang mga linya ng kaaway para sa kanya, bahagya siyang nawalan ng masabi. Sige po Mr. Heron. Isang upuan lang. Walang ibig sabihin. Malinaw na ayaw magsalita ni Norman nang iwagayway niya ang kanyang kamay at sinabi iyon. Malamig na tumawa si Mr. Heron at umupo muli. Aniya, tama, isang upuan lang. Hahayaan kitang maging masaya sa iyong sarili sandali. Para ka lang asong inaalagaan ko. Hindi ito magiging tao kahit lagyan ko pa siya ng suit. Ang aso ay palaging magiging aso. Pagkasabi niya nun, nakangiti ang mga tao sa paligid ng meeting table. Nagsisimula na silang tumingin kay Jasper nang may panunuya at pangungutya sa kanilang mga mata. Bilang mga miyembro ng Haddock Chamber of Commerce, natural silang papanig kay Norman. Isa pa, nakita pa nilang nakayuko ang presidente nila kay Jasper nang pumasok sila sa kwartong ito. Hindi man nila alam ang nangyari, tumatak sa kanilang ulo ang ligaw na imahe ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1057. Natuwa sila nang makita nila si Jasper na inilagay sa pwesto niya. Sige. Tumikim si Norman at lumabas upang mapanatili ang kapayapaan. Tumingin siya kay Jasper at sinabing, Mr. Iminungkahi ni Lane na ay host ang pulong na ito. So, Mr. Lane, ano ang gusto mong pag-usapan natin? Kalmadong sinabi ni Jasper, ilang simpleng bagay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumingin si Jasper kay Lisa at sinabing, I wonder kung anong posisyon ang hawak ni Miss Lisa Gardner sa Chamber of Commerce na ito. Pagkasabi niya nito ay sabay na tumingin kay Norman ang tatlong miyembro ng konseho. Samantala, si Norman naman ay parang nahuli na hindi handa. Hindi niya inaasahan na tatanungin ito ni Jasper. Anong mali? Ito ba ay isang napakahirap na tanong? Tanong ni Jasper. Kumunat ang noo ni Norman. Kahit na ito ay hindi isang malaking bagay, siya ay tunay na natatakot na si Jasper ay magdulot ng gulo sa kanya mula sa ilang mga hindi inaasahang anggulo. Pagkatapos mag-isip-isip, hinanda ni Norman ang sarili at sinabing, sekretarya ko siya. Sinasabi lang ito ni Norman nang hindi pinag-iisipan ang bagay na iyon. Gayunpaman, hindi isang kakaibang bagay para sa isang pangulong tulad niya na magkaroon ng isang kalihim. Kaya naisip niyang hindi na itulak pa ni Jasper ang bagay na ito. Pagkatapos ngumiti sa kanya, sinabi ni Jasper, kaya, Mr. Gardner, gusto mong tanungin ang mga taong malapit sa iyo upang magtrabaho kasama mo. Mr. Lane, related ba ito sa meeting natin ngayon? Tanong ni Norman na parang galit. Oo, sobrang busy namin. Kung walang makabuluhang, dapat nating tapusin ang pagpupulong na ito at huwag mag-aksaya ng anumang oras, sabi ni G. Heron na may madilim na mukha. Kung binanggit ko ito, natural na nauugnay ito sa pulong. Mahinahong sinabi ni Jasper, una, nilinaw ko ang sarili ko sa simula ng pulong na ito. Tinanong ko ang mga taong may posisyon na mas mataas kaysa sa ranggo ng mga konsehal na lumahok, at dahil si Lisa ay kalihim lamang ng Pangulo, bakit siya naririto? Kung gayon, Miss Gardner, mangyaring umalis. Dahil sa sinabi ni Jasper, napuno ng hiya ang mukha ni Lisa. Hindi pa siya na-kick out ng ganito sa buong buhay niya. Jasper, ginagawa mo ba ang lahat ng ito para ipahiya ako? Sigaw ni Lisa. Kalmadong sabi ni Jasper, ginagawa ko lang ang mga bagay ayon sa panuntunan. May tumututol ba sa aking desisyon? Maaari mong sabihin sa akin. Natahimik ang tatlong miyembro ng konseho. Sa ibabaw, ganap na makatwiran na gustong sipin ni Jasper si Lisa. Walang masasabi tungkol dito. Matapos huminga ng malalim, sinabi ni Norman sa malalim na boses, Lisa, dapat kang lumabas. Kinagat ni Lisa ang labi at galit na tumingin kay Jasper. Malamig niyang sinabi, gusto kong makita kung hanggang kailan ka mananatiling ganid. Pagkasabi niya nun, umalis na si Lisa. Maghintay. Pinigilan siya ni Jasper sa sandaling ito. Tumayo si Lisa at ngumisi kay Jasper. Ikaw ang nagpaalam sa akin na umalis at ikaw ang naghintay sa akin.
Anong gusto mo? Hiniling kitang umalis dahil hindi ka kwalipikadong makibahagi sa pulong na ito at hiniling kong manatili ka dahil ang sasabihin ko ay direktang nauugnay sa iyo. Sa madaling salita, isa ka na ngayong interrogee na kailangang sagutin ang tanong ko, maintindihan. Pagkasabi noon ni Jasper ay hindi niya nilingan ang ekspresyon ni Lisa. Nilingan niya si Norman at ang iba pang miyembro ng council. Aniya, lahat, alam ninyong lahat nakakatawanin ko ang Chamber of Commerce para dumalo sa Asset Forum Conference. Ang mga negosyante mula sa Haddock at ang mga negosyante mula sa Teo ay ganap na hindi magkatugma. Gayunpaman, para mapahiya ako, may nakipagsanib puwersa sa mga tao mula sa Teo Chamber of Commerce para nakawin ang lihim ng aming negosyo. Kung hindi nyo ako bibigyan ng paliwanag para dito ngayon, okay, kailangan ni Old Master Hurlbut na maghanap ng mas kwalipikado noon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1058. Ang mga salita ni Jasper ay kumikislap sa puso ni Norman at ng tatlong miyembro ng konseho na parang kulog. Nagkatinginan sila at nakita nilang lahat ay may parehong pagkalito sa kanilang mga mukha. Tapos, sabay-sabay silang napatingin kay Lisa. Sa sandaling ito, kasing puti ng papel ang mukha ni Lisa. Sa wakas ay naintindihan na niya ang pinaplano ni Jasper. Nais ni Jasper na magdulot ng gulo at hidwaan sa pagitan nina Norman at Lisa sa loob ng Haddock Chamber of Commerce. Ang mga karibal ay nagmumula sa kanilang mga mukha at ang mataas na pamunuan ay nakikipagsabuatan sa mga karibal. Kung lumabas ang balita tungkol dito, gaano kalaki ang kaguluhan na may dudulot sa loob ng Haddock Chamber of Commerce. Matapos mapagtanto kung ano ang nangyayari, tumingin si Lisa kay Jasper nang may matinding galit at sumigaw, "Jasper, sinusubukan mo bang lipulin ako?" Nang marinig ito ni Jasper, wala siyang kahit katiting na interes na sagutin siya. Iniangat niya ang ulo para tingnan si Norman. Nakakatuwa rin ang ekspresyon ng mukha ni Norman dahil alam na niya ang tungkol dito. Tinitigan niya ng diretso si Jasper at nagngangalit ang mga ngipin. Sa sobrang galit niya ay nanginginig siya. Noon, tinanggap niya ang isang kompromiso upang bigyan si Jasper ng maling ilusyon na inamin niya ang pagkatalo. Dahil sinabi ni G. Atticus na kakailanganin niya ng mas maraming oras para planuhin ito. Alam ni Norman na lalapitan siya ni Jasper at guguluhin siya. Pinag-isipan na niya ito, kaya titiisin niya lahat ng sinabi o ginawa ni Jasper. Kaya naman nagngangalit si Norman at tiniis ang pakulo ni Lisa na injury ang sarili para makuha ang tiwala ng kalaban at gayon din ang hidwaan na nangyari dahil sa upuan. Pakiramdam niya ay darating na ang kanyang tagumpay. Gayunpaman, iniikot ni Jasper ang mga talahanayan ngayon. Hindi na niya napigil ang magpanggap. Dahil kung ang balita tungkol dito ay napunta sa tenga ni Gale, siya ang unang mamamatay. Kapag nangyari iyon, wala nang mapagtataguan si Norman sa mundo. Mr. Gardner, anong nangyayari? Anong mali? Wala ka bang sasabihin, Mr. Gardner? Mahinahong tanong ni Jasper. Matapos huminga ng malalim at kumuyam ang kanyang mga kamao, sinabi ni Norman sa malalim na boses, sa tingin ko ay may mga hindi pagkakaunawaan dito. Hindi pagkakaunawaan. Bahagyang tumawa si Jasper at tumingin kay Norman bago sinabing, kung ito ay isang hindi pagkakaunawaan, kung gayon ang mga chismis tungkol sa aking construction site ay sumisira sa vibe at halos masira ang isang tao sa kanilang mga hindi pagkakaunawaan sa buhay. Pagkasabi nito ni Jasper ay naging tense ang mukha ni Norman kahit na nakahanda na itong ilabas ni Jasper. Naramdaman ni Norman na parang tumatagos ang titig sa kanya ni Jasper at pinipigilan siya nitong magtago kay Jasper. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Ano ang kinalaman ng construction site mo sa akin? Tanong ni Norman habang inaayos ang sarili. Bahagyang tumawa si Jasper at tumayo para maglakad sa harap ni Norman. Yumuko siya para tumingin ng diretso sa mukha ni Norman at sinabing, bata na siya sa edad na 20s at ang kanyang mga magulang ay nagdusa ng husto upang palakihin siya sa kung ano siya ngayon. Kapag oras na para sa wakas ay magsimula na siyang kumita ng pera para ibalik ang kanyang mga magulang, ikaw ang naging sanhi ng kanyang kapansanan habang buhay at nawala ang kanyang kakayahang magtrabaho dahil sa iyong sama ng loob sa akin. May konsensya ka pa ba? Kumaibat ang gilid ng mga mata ni Norman at inangat niya ang ulo para tingnan ang mga mata ni Jasper. He said through gritted teeth,
I told you I don't know what you are talking about and this has nothing to do with the Chamber of Commerce. Kaya, hindi na kailangang pag-usapan iyon sa ngayon. Jasper, huwag kang masyadong lumayo. Tumayo si Mr. Heron at tinuro si Jasper bago pag-alit na sinabing, masyado ka nang nagdomina. Huwag kalimutan kung nasaan ka. Vice-presidente ka lang kaya sino ka para questionin ang presidente? Sa tingin mo ba ay kwalipikado ka nang magsalita ngayon? Nilingan ni Jasper ang kanyang ulo para tingnan si Mr. Heron ng malamig habang sinasabi iyon. Nanlaki ang mga mata ni G. Heron at galit na nagsabi, miyembro ako ng konseho kaya paanong hindi ako kwalipikadong magsalita? Miyembro ng konseho, napakalaking pagmamalaki. Bahagyang tumawa si Jasper at kinuha ang phone niya para tawagan si Gale. Sinagot agad ang tawag pagkatapos. Mahinahong sinabi ni Jasper pagkatapos ay loudspeaker si Gale, Old Master Hurlbut, sabi mo basta kinakatawan ko ang Waterhoof City branch para dumalo sa Asset Forum Conference, magkakaroon ako ng absolute power sa branch, tama ba ako? Oo, walang pagdadalawang isip na sagot ni Gale sa kabilang dulo ng telepono. Paano ang pagpapaalis sa isa sa mga miyembro ng konseho? Tanong ni Jasper. Sa pagkakataong ito, saglit na natahimik si Gale. Sinabi ko sa iyo na mayroon kang sapat na kapangyarihan. Salamat, Old Master Hurlbut, sabi ni Jasper. Hanggat nagagawa mo ang mga bagay-bagay. Pagkasabi noon ni Gale ay agad niyang ibinaba ang telepono. Nag-uusap silang dalawa sa pamamagitan ng wireless phone kaya hindi makita ni Gale na nasa Suzzville ang mga interesanteng ekspresyon ni Norman at ng tatlong miyembro ng council sa meeting room. Lalo na si Ginoong Heron. Nabaliw agad siya. Sino si Gale Hurlbut? Siya ang habang-buhay na honorary president ng Haddock Chamber of Commerce at siya ang nagdala sa Haddock Chamber of Commerce sa isang mahusay na taas ng pag-unlad. Siya ang espiritual na pinuno ng lahat ng mga negosyante mula sa Haddock sa buong bansa. Bilang isa sa mga normal na miyembro ng council sa Waterhoof City branch, marahil ay nagawa ni G. Heron na makipag-ugnayan sa kasalukuyang presidente ng Haddock Chamber of Commerce sa bansa, gayunpaman, hindi siya kailanman magkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa isang nangungunang notch big shot like Gale. Gayunpaman, alam niyang ang boses mula sa telepono ay mula sa taong kailangan niyang hanapin, si Gale Hurlbut. Kahit na umatras ang matandang master sa kanyang posisyon, walang magtatanong sa kanyang prestihiyo sa Haddock Chamber of Commerce. Dahil sinuportahan ni Gale si Jasper, tapos na siya. Nang maisip niya ito, sinabi ni G. Heron kay Norman na may maputlang mukha, Mr. Gardner, kailangan mo akong tulungan. Ang Chamber of Commerce ay isang organisasyon lamang na hindi pinagsama-sama, kaya sino man sa mga miyembrong iyon ay may sariling ari-arian at negosyo, at natural, si G. Heron ay ganoon din. Gayunpaman, sa isang taong tulad ni G. Heron, ang pagiging miyembro ng konseho sa Kamara ng Komersyo, ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kanyang negosyo. Hindi bababasa, ang Haddock Chamber of Commerce ay nasa bawat industriya, kaya kung binanggit niya ang kanyang posisyon sa Chamber of Commerce, makakatulong ito ng malaki sa kanya sa lahat ng uri ng deal sa negosyo. Gayunpaman, kung siya ay tinanggal at ang kanyang pagkakatanggal ay inaprubahan ni Old Master Hurlbut, lahat ng nasa Haddock Chamber of Commerce ay iiwasan siya na parang siya ay isang makamandag na ahas. Nang marinig ito ni Norman, pakiramdam niya ay namamanhid ang kanyang anit. Alam niyang suportado ni Gale si Jasper pero hindi niya akalain na ganoon pala siya ka-supportive. Ano man ang mangyari, si G. Heron ay miyembro ng konseho sa sangay ng Waterhoof City at seryoso siya sa kanyang trabaho. Gayunpaman, hindi man lang hiniling ni Gale ang kanyang konsultasyon bago pumayag na paalisan ni Jasper si Mr. Heron. Ano ang ibig sabihin noon? Nangangahulugan ito na kung kinakailangan, maaaring sipin siya ni Jasper palabas ng Chamber of Commerce. Wala nang magawa si Norman kaya paano siya magkakaroon ng mood para pakialaman ang mga paghingi ng tulong ni Mr. Heron. Inangat niya ang kanyang ulo para sabihin kay Jasper sa malalim na boses, Jasper, huwag mo kaming itulak hanggang ngayon. Ano ang gusto mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1059. Itinulak kita ng napakalayo. Tumingin si Jasper kay Norman at malamig na nagtanong, ako ba ang nagtutulak sa iyo ng labis, o ikaw ang pumipilit sa akin na gawin ito?
Kinagat ni Norman ang kanyang mga ngipin at mariing sinabi, hindi ba gusto mo lang ng paliwanag? Sige, bibigyan kita ng paliwanag. As he said that, Norman announced loudly, from now on, I'm going to take a long break because of personal reasons. Sa panahong ito, wala akong pakialam sa anumang nangyayari sa Chamber of Commerce. Si Mr. Lane na ang mananagot sa lahat mula ngayon. Pagkatapos niyang sabihin ito, si Ginoong Heron, na sa simula ay umaasa na mailigtas siya ni Norman, ay bumagsak sa kanyang upuan. Gusto niyang umiyak pero walang lumalabas na luha. Samantala, ang dalawa pang miyembro ng konseho ay nagbago ng ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mr. Gardner, hindi mo kailangang gawin ito. Mangyaring pag-isipang muli. Nakiusap sa kanya ang isa sa mga miyembro ng konseho. Kung ikukumpara sa mas mapilit na si Jasper, halatang mas handang makinig sila sa mga utos ni Norman. Bukod sa lahat, alam ng lahat na hindi itutuon ni Jasper ang kanyang atensyon sa Chamber of Commerce. Dagdag pa, kung si Jasper ay may ganap na awtoridad ng Kamara ng Komersyo, sila ay magdurusa sa hinaharap. Hindi na kailangan. Nakapagdesisyon na ako, huminga ng malalim si Norman at sinabi sa malalim na boses. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tinitigan ni Norman si Jasper nang may galit at nagtanong, sapat na ba ito? Jasper, wala na akong pakialam sa mga susunod na mangyayari. Dito nagtatapos ang sama ng loob namin. Sana mahubog ka. Pagkasabi ni Norman ay umalis na siya kasama si Lisa. Hindi na sila pinigilan ni Jasper. Pinagmasdan lang niya ang pagkawala ng figurine nilang dalawa sa meeting room. Pagkasara ng pinto, tumingin si Jasper kay G. Heron at walang kwentang sinabi, Mr. Heron, ito na ang huling beses na tatawagan ko ang iyong pangalan. Mula ngayon, hindi ka na miyembro ng Waterhoof City Branch. Please umalis ka na. Nag-iba ang ekspresyon ni Mr. Heron. Kinagat niya ang ngipin at tumayo para tignan si Jasper nang may sama ng loob. Sabi niya, sige, ballsy ka. Wait lang, gusto kong makita kung kailan ka mamamatay. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod si Mr. Heron at umalis. Pagkaalis ni G. Heron, naiwan sa kanilang tatlo ang napakalaking meeting room. Tumingin si Jasper sa dalawang miyembro ng council na mukhang nangangamba at sinabing, sa tingin mo ba gusto kong palitan si Norman? Siyempre, walang sisigat kay Jasper. Nagkunwari silang dalawa na hindi siya narinig at hindi gumawa ng ingay. Sa totoo lang, hindi ako gaanong interesado sa Haddock Chamber of Commerce. Tinapik ni Jasper ang likod ng upuan at pabulong na sinabi. Wala akong pakialam kung maniwala ka sa akin o hindi, pero iyon ang sasabihin ko. Hindi mo kailangang mag-alala na gagawa ako ng aksyon laban sa iyo. Ang relasyon ko sa Haddock Chamber of Commerce ay isang pangako lang na ginawa ko kay Old Master Hurlbut. Pagkatapos ko, aalis na ako. Dahil ayaw nang mag-abala pa ni Norman, gawin ninyong dalawa ang sa tingin ninyo ay angkop para sa pang-araw-araw na operasyon ng Kamara ng Komersyo. Hindi mo kailangang mag-alala o mag-alala tungkol sa Asset Forum Conference din. Ako na ang bahala at kailangan mo lang ipadala sa akin ang workflow at iyon na. Pagkatapos nito, wala na tayong anumang pakikipag-ugnayan. Pagkasabi noon ni Jasper, nagkatinginan ang dalawang miyembro ng council at natarante sila. Inakala nila na ito ay magiging isang masiglang labanan para sa awtoridad, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito si Jasper noong nasa poder na siya at madali pa rin itong pakakawalan. Talaga bang napakadali niyang hatiin ang kapangyarihan ng Pangulo sa kanilang dalawa? Hindi makapaniwalang tumingin kay Jasper ang dalawang miyembro ng Commerce matapos silang bigyan ng libreng tanghalian. Isa sa mga mas matapang na miyembro ang nag-ipon ng lakas ng loob at nagtanong, Mr. Lane, pwede ko bang tanungin kung bakit ang dami mong ginawa pero ayaw mo sa kapangyarihan ng presidente? Pagtatanggol sa sarili, walang siglang sabi ni Jasper. Hindi naniwala ang dalawang miyembro ng konseho sa sinabi ni Jasper. Pagkapasok ni Jasper sa pinto, naging mapilit siya. Nasa palad niya sina Mr. Heron at Norman at ngayon sinabi niyang ginagawa niya lang iyon para sa pagtatanggol sa sarili. Nag-assume na lang silang dalawa na ayaw magsalita ni Jasper kaya hindi na lang sila nagtanong. Kuwit, yung tusong hayop, mapait na hinanakit ni Lisa sabay pasok sa sasakyan. Pumikit si Norman at Sam Andel sa upuan ng sasakyan.
Mahina niyang sabi, naging maingat ako at nakakuha pa rin siya ng impormasyon na magagamit laban sa akin. Napakahirap pakisamahan ni Jasper. Ikinuyom ng mahigpit ni Lisa ang kanyang mga kamao at may pait na sinabi, hindi natin maaaring pabayaan ang bagay na ito. Lisa, masyadong impulsive ang ginawa mo ngayon, sabi ni Norman pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata para tingnan ang kanyang anak. Napayuko si Lisa nang marinig iyon. Sagot niya, alam ko po iyon, Dad. Hindi ko napag-isipang mabuti at hindi ko inaasahang makakatagpo ako ng ganoong pagkakataon. Hindi ito nagkataon lang. Kailangan mong makipagsapalaran ng labis para dito, ngunit kahit na ito ay matagumpay, ang pagbabalik ay masyadong maliit. Kaya, masyado ka pa ring impulsive kahit anong isipin mo tungkol dito. Hindi mo dapat ginawa iyon, sabi ni Norman habang umiiling. Ayoko lang na maging komportable si Jasper, sabi ni Lisa na may mapait na hinanakit. Lisa, hindi mo pa rin napagtanto ang isang bagay, sabi ni Norman. Nang tumingin si Lisa sa kanya ng may pagdududa, nagpatuloy si Norman na may bahagyang pait, hindi na ito tungkol sa sama ng loob namin kay Jasper sa sandaling makipag-ugnayan sa amin si Mr. Atticus. Sa halip, ito ay isang labanan sa pagitan ni Mr. Atticus at Jasper. Tayo lang dalawa ni Mr. Atticus sa pinaka-chess pieces, naiintindihan mo ba? Walang pakialam na sagot ni Lisa pagkatapos niyang marinig iyon, hindi ito mahalaga. Wala akong pakialam kung chess pieces tayo o hindi, gusto ko lang patayin si Jasper. Hindi, ito ay napakahalaga. Binigyang diin ni Norman ang kanyang mga salita. Baguhin lang natin ang ating iniisip hanggat alam natin ang ating mga posisyon. Kay Mr. Atticus, chess pieces tayo. Kaya, dapat tayong kumilos tulad ng magagandang piraso ng chess. Simula ngayon, wala na tayong gagawin maliban kung sasabihin sa atin ni Mr. Atticus. Galit na sabi ni Lisa, Tay, hindi namin alam kung ano ang binabalak ni Mr. Atticus. Ngayon, ginamit ni Jasper ang pagkakataong ito para paalisan ka sa Chamber of Commerce. Paano kung gumawa siya ng isang hakbang sa hinaharap? Panoorin na lang ba natin siyang gawin iyon? Gagawin lang natin siya ng konting gulo para hindi na niya tayo maaksyonan sa ngayon, napabuntong hininga si Norman at sinabing. Sigurado akong hindi ito pababayaan ng taong Dudley na iyon pagkatapos magdusa ng isang dahado. Dapat kang pumunta sa kanya at magpahangin ng apoy para mahanap niya si Jasper para sa gulo. Nagsisimula na rin ang Asset Forum Conference at ang ama ni Dudley ay hindi isang taong madaling pakitunguhan, at sobrang protection niya sa mga miyembro ng kanyang pamilya kaya't magugulo si Jasper kapag nangyari iyon. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ni Lisa at sinabi niya, Tay, papakinggan ko ang sasabihin mo. Tandaan mo, hindi ka na pwedeng magpakita sa harapan. Hayaan mo na lang si Dudley, ang walang utak na anak ng isang mayaman, na hanapin si Jasper. Magtago ka na lang sa likod niya at manood. Okay, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1060. Matapos paalisan ng dalawang miyembro ng council, lumabas si Jasper sa meeting room. Noong una, gusto niyang bumalik sa hotel ngunit nang makalampas siya sa reception ay may tumawag sa kanya. Mr. Lane. Nakangiting tumingin si Jasper sa receptionist. Pulang-pula ang mukha ng receptionist at mukhang kinakabahan. Kaya naman, sinabi ni Jasper, Hello, pwede ba kitang tulungan? Nang makita ng receptionist kung gaano kagalang at kakonserbatibo si Jasper, bahagyang nadismaya ang babae. Bahagya at maislan niyang nilagyan muli ang kanyang makeup habang nasa meeting si Jasper. Kung tutuusin, ang pagiging magalang nito sa kanya, lalo pang ipinakita nito na wala lang kay Jasper ang kanyang kagandahan. Bumantong hininga siya sa kanyang puso at nag-ipon ng lakas ng loob na sabihin, ngayon lang, nakita ko si Mr. Heron na tumakas palabas ng meeting room na mukhang galit na galit. Nasa phone din siya pero hindi ko masyadong narinig ko lang nahahanap siya ng magtuturo sa'yo Mr. Lane. Nawalan ng masabi si Jasper nang marinig iyon. Pagkatapos, ngumiti siya sa kanya at sinabing, salamat sa pagsasabi sa akin. Dagdag pa ng receptionist, Mr. Lane, mag-ingat ka. Kabilang sa tatlong miyembro ng konseho, si G. Heron ay isang lokal sa Waterhoof City. Nasa entertainment industry siya, as in bars and arcades.
Dapat alam mo na marami siyang mga kawatan sa ilalim niya since he's in this industry. Kaya naman ang dalawa pang miyembro ng council ay hindi siya kadalasang eye-provoke. Nang makita niya ang kinakabahang mukha ng receptionist, alam ni Jasper na sobrang stressed at natatakot siya sa sinabi nito. Tumanggo si Jasper at mainit na sinabi, "Sige, naiintindihan ko. Aabangan ko yan." Pinanood ng receptionist ang pag-alis ni Jasper. Sa huli, hindi siya nag-ipon ng lakas ng loob na hingin sa kanya ang numero ng telepono nito. Kaya't napabuntong hininga na lamang siya sa paghihirap at muling umupo. Iniisip niya kung kailan pupunta si Mr. Lane sa Chamber of Commerce sa susunod. Pagkalabas ni Jasper sa Chamber of Commerce ay bumalik na siya sa hotel. Hapon na nang makabalik siya sa hotel. Kaya naman, nagpasya siyang mag-lunch kasama si Julian sa hotel para makadaan. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kanyang silid sa hotel, nakita niya si Sean na paparating upang hanapin siya ng nagkataon. "Mr. Lane, hinanap kita," sabi ni Sean. "Anong nangyayari?" Binuksan ni Jasper ang pinto ng kwarto at pinaupo si Sean kung saan man niya gusto. Nang makita niyang medyo dismayado pa si Sean, binuksan niya ang mini fridge at kumuha ng isang lata ng kape para ihagis sa kanya. Natawa siya at sinabing, "Sean, naghihirap ka ba dahil matanda ka na? Hindi ka pa rin nakaka-recover sa magdamag na yan." Mapait na tumawa si Sean at binuksan ang lata ng kape para humigop. Sabi niya, "I'm already in my 40s so of course, I can't compare with a strong young man like you. Gayunpaman, maayos pa rin ang foundation ko. Noong nasa military ako, parade guard ako ng kumpanya namin." Umupo si Jasper sa tapat ni Sean at sinabing, "Kailangan mong bantayan ang kumpanya ng real estate, lalo na ang branch sa Waterhoof City. Nagkaroon ng malaking paglipat ng tauhan kamakailan at may mga taong hindi nasisiyahan dito. Dapat mong harapin sila kung sa tingin mo ay angkop. Tapos, kailangan pa namin ng mga empleyado para sa trabaho. Hindi natin sila mapapaalis lahat dahil may nangyari. Nakuha ko. Ako ang mga ngasiwa at maghihikayat para sa pagkumpleto nito." Tumanggo si Sean. "Tama, Mr. Lane. Ang dahilan kung bakit ako narito ay para kausapin ka tungkol sa pagpapangalan. Tapos na ang base ng skyscraper. Ayon sa mga tuntuning nakasaad sa dokumento, kailangan nating magulat sa gobyerno ng Waterhoof City tungkol sa ating pag-unlad. Gayun din, kailangan nating simulan ang paghahanda para sa pagpaparehistro ng pangalan ng ating trademark. Mr. Lane, kailangan mo bang hilingin sa departamento ng pagpaplano na bigyan ka ng ilang pangalan o?" Naalala ni Jasper ang pangalan na iminungkahi ni Wendy noon at sinabing, "No need. May pangalan na ako. Tawagin natin itong World Financial Center."